Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Patay si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Benguet. Inaalam kung nagkaroon ng foul play, lalo't kabilang si Cabral sa iniimbestigahan sa flood control project anomaly. Alas 8 kagabi, natagpuan sa bangin malapit sa Buwed River sa Tuba, Benguet ang bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Bali-bali raw ang buto ni Cabral mula sa pagkakahulog ayon sa kanyang driver na si Cardo Hernandez. Nagpahatid si Cabral sa Baguio City para magpawala ng stress. Bandang alas 3 ng hapon, binaybay nila ang Quezon Road nang makiusap umano si Cabral na ibaba siya sa gilid ng kalsada. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Binalikan niya ang amo makalipas ang 2 oras pero wala na raw doon si Cabral, pati sa hotel kung saan sila nag-check-in. Kaya nagpatulong na ang driver sa mga pulis. Naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po yun. Saka, ang sabi niya sa akin, tutulungan niya ako habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Ayon sa Baguio City Police, singtaas ng 5 palapag na gusali ang pinagbagsakan ni Cabral. Yung mga yung mga limbs, upper limb tsaka lower limbs niya, yung mga broken. Mga paa, kamay, putol-putol. Nakahiga siya sa may, nakaside siya sa may bato na nakaganyan, parang nakatikot. Kabilang siya sa pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Siya rin ang itinuturong utak ng formula para sa allocables na pondong inilaan sa mga distrito sa ilalim ng DPWH para sa infrastructure projects. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, bilang dating Undersecretary for Planning, marami raw siyang nalalamang mahahalagang impormasyon. Kaya sana raw ay isecure agad ang mga dokumento, gadgets at computers ni Cabral para sa digital forensic examinations. Umapela rin silang maimbestigahan ang pagkamatay ni Cabral para matiyak na walang foul play na maaaring konektado sa anomalya sa infrastructure projects. Sa ngayon, inatasan na ng ombudsman ng mga otoridad sa Benguet na i-secure ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang DPWH sa pamilya ni Cabral. 40 taong din kasing nanungkulan sa ahensya ang dating opisyal. Umapela rin silang igalang ang privacy ng nagluluksa nitong pamilya. Ito, lumalalim ang usapin o ang issue tungkol dito sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Hindi kasi normal yung kanyang pagkamatay. Unang-una, nangyari ang kanyang pagkamatay sa harap ng isa siya sa mga involved dito sa anomalya sa flood control. Sa katunayan, nakatakda siyang ipatawag, imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Inimbitahan na nga siya, hindi lang siya umattend. At ang isa pa dito, yung pagkamatay niya ay maraming questions questionable. Mayroon bang foul play dito? Kahit nga yung driver nalalagay na sa alanganin dahil parang napaka-unusual kung responsable kang driver sa tulad ng kaso ni Cabral. Syempre yung pagpaalam pa lang sa iyo na nagpaiwan doon, mag-aano ka na, mag-iisip ka na ng iba, ng mukhang masama o hindi maganda ang iniisip ng aking boss. Hindi ganun yung ginawa ng driver. Pero ano naman siya, sabi niya daw kasi nagpaalam daw sa kanya yung boss niya na iiwan na lang muna doon kasi mag-iisip-isip. Kaya lang yun na nga, hindi talaga maiiwasan na maano siya dyan pag-isipan siya ng masama yung driver. Pero naiyak din yung driver kasi sa nangyari na yun sa kanyang boss, di syempre napaka-unusual nung pangyayari at parang sa normal na takbo ng
hindi normal yung kanyang ginawa. Halimbawa, iniwan niya lang ang kanyang boss, tapos parang hindi niya ba naisip na posibleng ang gawin ng kanyang boss, na posible itong magpakamatay, o kaya posibleng may mangyari dito kasi napapansin niya naman na naguguluhan yung kanyang boss ng mga panahon na yon. Ay kasi nga nagsabi naman sa kanya na mag-iisip-isip muna. Pero sa isang banda rin, gusto niya rin sigurong pagbigyan ng panahon yung kanyang boss na magkaroon ng panahon niya na mag-isip-isip. Kaya lang yung kasing lugar na yung kasing lugar tabi ng bangin, kumbaga doon pa lang mag-aano ka na. Kaya lumalalim ang bagay na ito. Ngayon, sabi ng autoridad, dating sa Cabral, binigyan ng instruction ni Chief NP General Latado, Regional Director ng Cordillera, nabigyan siya ng 36 hours para i-consider na POI yung driver niya. At binigyan niya rin ng instruction ng Director ng CIDG na mag-take over sa investigation na tulungan na ang Cordillera para gusto sa kanya sa pinapower na masapila yung cellphone ng deceased at ng driver na kinukonsider na ngayon at POI. Person of interest na yung driver, dahil nga sa hindi usual na pangyayari na yon. At ang isa pa, aalamin kung may foul play. Ano ba ito? Nagpakamatay ba si dating DPWH si Cabral? O ano ba dito, na aksidente ba ang kanyang pagkahulog? Maraming anggulo na pwedeng tingnan. Pero hindi mo nga madi-discount yan yung posibilidad na nagpakamatay siya dahil nga sa konteksto ng pangyayari. Marami siyang problemang kinakaharap. Or pwede ring foul play. May foul play. Kaya tama lang na imbestigahan ito ng autoridad. Ano ba talaga ang nangyari? Pero yung pamilya, ang gusto naman nila, katahimikan na. Ayaw na nga nilang ipa-autopsy. Siguro alam na rin naman nila ng pinagdadaanan ng kanilang kapamilya. Anyway, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan, ang mga susunod na mga mangyayari tungkol sa incidenting ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.